Kailangan mo ba talagang uminom ng mass gainer? I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing. Totoo naman talaga, kahit hindi ka mag-take ng mga supplements, ay pwedeng lumaki pa rin ang iyong katawan o muscle. Pero minsan, nakakatulong talaga ang mga supplements para sa ibang tao. Gaya na lang ng pag-take ng mass gainer. Ang mass gainer o tinatawag ding weight gainer ay isang klase ng supplements na kilalang kilala sa mga gym. Lalo na kung ikaw ay payat. Ito ang kadalasang inirerekomenda na inumin mo. Bakit nga naman hindi? Napakataas ng calories nito. Karamihan sa mga mass gainer, nasa 1,000 calories pataas ang taglay nito kada serving. Teka, baka may nanonood na baguhan. Ang tinatawag na calories ay makukuha sa lahat ng mga pagkain at inumin. Ibig sabihin, lahat ng pagkain ay nagtataglay ng calories, maging ang mga iniinom natin. Kapag gusto mong lumaki o madagdagan ang timbang mo, kailangan mong mag-calorie surplus o dapat sobrahan mo ang calories na ipapasok mo sa iyong katawan. Sa makatuwid, kailangan mong kumain ng marami upang makamit mo ang dami ng calories na kailangan mo. At ito ang isa sa mga katangian ng mass gainer dahil nagtataglay ito ng maraming calories. Kung ikaw ay payat o tinatawag na hard gainer, yun bang hirap ka sa pagpapalaki ng katawan sa kabila ng iyong regular na pagbubuhat at pagkain ng tama, maaari kang mag-take ng mass gainer. Dahil bukod sa maraming calories nito, nagtataglay din ito ng protein, carbohydrates at fats. Inirerekomenda rin ito para sa mga taong nahihirapang kumain ng marami. Biruin mo nga naman, sa isang inuman mo lang ng mass gainer ay meron agad itong protina, carbohydrates at fats na nagtataglay ng 1,000 calories o higit pa. Kung i-convert mo sa natural na pagkain yan, aba, ang daming pagkain yan. Bagay na bagay din ang supplements na ito sa mga taong mabilis ang metabolism. Dahilan kung bakit hirap silang magpalaki o matagdagan ng timbang. It's time to break up with the life you made up. Ang kaibahan ng mass gainer sa whey protein ay ang taglay nitong calories. Bagamat pareho silang nagtataglay ng mataas na protein content, mas puro ang taglay na protina ng whey protein. Di gaya sa mass gainer, na ang proteinang taglay nito ay may kasamang carbohydrates at fats. Kapag nag-take ka ng mass gainer, asahan mo magkakaroon ka rin ng body fats. Di gaya sa whey protein, magkaroon o tubuan ka man ng body fats, ito ay bahagya lamang. Dahil mas mababa ang calories nito at mas puro ang proteinang taglay nito. Lahat ng mga bodybuilding supplements ay talagang may kamahalan. Depende sa brand at laki nito. Lalo na ang mass gainer. Dahil malaki ang scooper nito at marami din ang bawat serving nito. Ibig sabihin, malakihan ang lagayan nito. Mula sa 2 pounds hanggang sa 25 pounds o higit pa. Kaya naman, isa ito sa mga mahal na presyo ng supplements at hindi lahat ng tao ay kayang bilihin ito. May mga side effects din ang mass gainer. Maaari kang makaranas ng bloating, kabag at diarrhea kung hindi ka hiyang dito. Ito ay dahil sa taglay nitong carbohydrates at fats. Kadalasan ng pagkakamali ng ilan ay sa mass gainer na lang nakadepende pagdating sa kanilang nutrisyon. Yun bang hindi na masyadong kumakain ng mga kanin, itlog, gulay at prutas, sa halip, mas madalas ang pag-inom ng mass gainer. Kapag ginawa mo yan, kukulangin ka sa vitamins at minerals na dapat makuha natin sa mga natural na pagkain o solid foods.
At dahil dyan, maaaring masobrahan ka sa pag-take ng mass gainer. Dahilan upang tubuan ka ng mas malaking porsyento ng body fats. Dahil sa taglay na asukal ng supplements na ito. At alam natin na ang lahat ng sobra ay masama. Sapagkat, maaari ka rin magkaroon ng sakit sa kidney. Dahil ang mass gainer ay mataas din ang protein content nito. Hindi lahat ng nagpapalaki ng katawan ay maaaring uminom ng mass gainer. May mga tao na kahit isang scoop lang ng ganitong supplements ay hindi niya dapat tikman dahil maaari itong magresulta ng hindi maganda sa kanilang katawan. Ang mga taong mabagal ang metabolism ay hindi dapat mag-take ng mass gainer dahil imbis na muscle mass ang tumubo sa kanila, tataas lang ang body fats o tataba lang sila sa pag-take ng supplement na ito. Ang mga taong may mataas na sugar level o may sakit na diabetes ay ipinagbabawal ang pag-take ng mass gainer dahil sa taglay nitong napakaraming asukal. Maging ang may mga diferensya sa kanilang kidney o dating may sakit sa kidney na kahit gumaling na ay hindi pa rin pinapayuhan na uminom ng mass gainer dahil ito ay mataas din ang protein content nito. Delikado para sa inyong kidney. Ang mass gainer, gaya ng iba pang supplements, ay magiging epektibo kung susundin ang tamang dami ng pag-take nito. Makukuha mo ang mga benepisyo nito gaya ng dami ng calories at ibang sangkap nito kung sasamahan mo ng tamang diet o kasama ng mga solid foods na hindi ka lang aasa sa mass gainer lang. Kung bibili kayo ng mass gainer, maaaring bumili ng kaunti muna na pang isang linggo upang masubukan mo kung ito ba ay hiyang sayo upang hindi masayang ang inyong pera. Dahil lahat ng supplements ay may kani-kanyang side effects. At para naman sa mga may problema sa kalusugan, pinakamainam pa rin ang kumonsulta muna sa doktor upang maiwasan ang anumang maaaring ikasama ng inyong kalusugan sa pag-inom ng mass gainer. Don't give up on your dream, it is what you deserve. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!